mga lamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Purihin ang Diyos, 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 purihin ang Diyos. Walang hanggang buhay ang binigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang binigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa aking Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong binigay sa akin.
Walang hanggang buhay ang iyong binigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang iyong binigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa akin, Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong binigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong binigay sa akin. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa akin, Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong binigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong binigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong binigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong binigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong binigay. Kamangha-mangha, Brother Bong. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning from North, East, West, South. Good morning, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Ang pagpapatuloy, mga kapatid, ng ating pag-aaral sa Psalms 144. Basahin niyo to, mga kapatid, at contemplate on it. Tingnan natin ang mga pagpapalang nakalahad dito. 15 verses lang to, di ba, Brother Opo. Bong? Oo. Sa Psalms Ito yung 144. nasasaad sa letter B ng verse 15. Happy are those, happy are the people. Whose God is the Lord. Ayan. Happy are the people whose God is the Lord. Let us pray. Let us pray. Hallelujah. Lord, unang-una sa lahat, papuri, parangal sa iyo po lamang.
Lord, salamat po sa mahimbing na pagtulog at magaan na paggising. Salamat po sa bubungan. Kami merong bubungan. Yes, Lord. Salamat po sa kitchen. Kami may pagkain. Salamat po sa pagkalinga sa aming kalusugan. At Lord, dalangin po namin dito sa Pilipinas. Of course, Lord, yung kagalingan nagmumula po sa inyo dito sa pandemic na buong mundo. At salamat din po sa mga binigyan nyo ng talino na mga tao na nagmumula rin po sa inyo ang mga research para makatulong sa mankind. Again, Lord, kayo po ang mangunguna sa pangangasiwa dito sa Pilipinas ng vaccine. Sa inyo po lahat ang pagmamanage para makarating sa mga kapwa kong Pilipino. Lord, yung pong ekonomiya namin dito sa Pilipinas. Salamat po sa paggamit ninyo sa lahat ng sangay ng gobyerno, sa lahat ng mga pribadong sektor na magtutulungan para sa pangkabuhayan naming mga Pilipino. At Lord, again, yung mga pagpapala po na spiritual blessings namin sa buong Pilipinas, sa Comfy Family, sa Christians. Salamat po at lagi po ninyong you are always presently endowing all the gifts that is needed in our existence. Again, Lord, ang katulad po ng word po ninyo sa amin today, maganap po ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Brother Bong, alam mo ba yung pinakabuod o pinakatema nitong awit 144, 1-15? It is about a song to the Lord who preserves and prosper His people. Yan ang pinaka-theme nitong song na to, a song to the Lord who preserves and prospers His people. Historically speaking, pag pinag-aralan natin to, bago tayo humantong dun sa happy are those people whose God is the Lord. So, parang yung pagkakasabi parang simple. Pero ang nakapaloob dito ay kayamanan, treasure na lahat ng mga tao, especially as Christian, to experience this word na blessed. At dito rin, nasabi ko nga sa iyo na siya ang nagpe-preserve sa mga people of God. Meron dito sa verse 4, nakahawig ng verse 3 ng Psalm 8. Alam mo, may awitin tayo dito. Sige, tignan niyo mga kapatid kung ano yung nakalagay dyan sa 144 verse sa verse 3. Tapos kahawig ito ng Psalm 8 verse 4. Kakantahin ko ha. Kung hindi niyo pa nabasa kasi, pero basahin niyo na. Katulad kahapon, nandun tayo sa dulo. Ito yung awitin na to. Ito binigay kay Pastor Fred nung kami nag-outreach. Ito'y nalikha dun sa Japan. Dun sa, kasi kaming stopover sa Narita. Ito yung awitin. Kasi, siyempre, pag nagta-travel ka, sabi nga ni Lord, wag magdala ng purse, ganito, ganyan, sapagkat siya magpo-provide. Ganito yung awitin. Oh, what is the man that you think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. Oh, what is a man that you think of him, that you care for him, yet you have made him
lower than yourself. You crown him with glory and honor. You crown him with glory and honor. Oh Lord, our Lord, your greatness is seen in all the world. Oh Lord, our Lord, your greatness is seen in all the world. Greatness is seen in all the world. God's greatness is seen. Yes, hallelujah. Glory, glory, glory to God. Ayan, Yes, ano, Lord. ha? Amen, ano, ha? Little did we know, tayo sa Comfy family, little did we know, kaya tayo rin mga Comfy workers, si Brother Larry Gaviria pala, yung kanyang ordeal, ay bagong buhay na naman. Kasi, again, little did we know, tinawagan namin last night. Hindi namin alam na ganun pala ang ordeal niya. So, for us workers, let us be reminded yung ating mga hawak na prayer meetings na they need our prayers, our comfort by saying hello, how, hi, a text or a phone call. Kasi grabe pala, panibagong buhay uli. Brother Larry Gaviria, ano, ha? So, yesterday lang namin nalaman na ganun pala katindi na naman ang milagrong ginawa sa iyo ni Lord. Kaya nga naawit ko tong Psalms Oh Lord, 144. yes, yes, yes. So dito, yung happy is the man whose God is the Lord. Brother Bong, would you like to share itong sinasabi sa iyo ni Lord dito? Amen. Kahapon nga, nung halos kinocontemplate ko tong word na to, sabi nga nung Psalms 144b, bagamat dun sa A, sabi nga, mapalad ang bansang kanyang pinagpala, mapalad ang bayang si Yahweh, ang Diyos na dinadakila. Gaya niyan, mga na-share nga ni Sister Yan ng mga paunang pagtuturo para sa magaganap na series natin, yung about the happiness. Kasi may mga happiness tungkol sa mundo at mayroong mga happiness na kay Lord talaga. Pag sinabi natin kasi happiness sa mundo, mayroong binanggit nga si Sister Ya kahapon about the transitory. Pag sinabi nating transitory, ito yung tinatawag nating temporary lamang. Totoo naman yan. Na-example nga ni Sister Ya kahapon din, yung isa sa mga pinanggalingang kumbisyo, yung drugs nga. Totoo yan, temporary lamang yan. Nabanggit nga yung isa sa pag nakatake ka, andyan yung tinatawag nating minsan laughing trip, pero hindi long lasting yun. Andyan yung pagkatapos mo pag nanghina ka na at hanap ka na naman ng follow-up, andyan magtitake ka na naman para mag-laughing trip ka na naman. Ibig sabihin, transitory, temporary lamang ang pinakadating sa katawan nun. Pero pag sinabi naman nating happiness na nagmumula sa Panginoon, talaga namang long-lasting, everlasting. Kaya itong nadarama natin ngayon, wag na natin pang ibaling kung saan ang mga bagay. Lagi natin ipopokus ang ating sarili para madama natin ang lahat ng bagay na happiness na hinahanap natin sa ating sarili. Thank you, Lord. Amen. Amen, amen, amen. Sa Bible kasi, di ba, pag sinabi mong blessed, parang paradox eh. Siguro yung sabi mo Matthew 5:11, basahin ko. Sige po. Ito. Tanyo, paradox ha. Kasi, maitanong ko lang, mga kapatid, wag kagad sumagot ha.
Ito yung tanong. Wag kagad, contemplate first, then later on, you examine kung ano yung sagot nyo, ha? What makes you happy? Huwag kagad sa sagot. What makes you happy? After this, itong segment natin, then, dun mo ngayon talaga tanungin kung what makes you happy. Ano, ha? So, ang temporal transitory blessing is not trifles. Is not trifles. Don't get me wrong, ha? Kasi if it is trifles, spelling trifles. So it is ang temporary blessing is not trifles. So ano ibig sabihin ng trifles? Assignment. Okay. Bagong salita sa akin, pero if the temporal blessing we accumulate or amass ay honestly and with hard work, of course, it is still God who gives us the strength. We enjoy. But there is a happiness or a blessed person na ang Bible nagde-define. Katulad nga nitong sabi ko sa inyo, how can a person be happy when that person is persecuted? How can that person be happy if he is reviled, if he has been falsely accused or so on, and still you will call them, as the Bible said, blessed? So it is a paradox. So itong persecution is a paradox. Let me read this. Yung bibigay mo. Blessed are you. So, blessed are you when they revile, and persecute you, and say all kinds of evil against you, falsely for my sake. Sabi pa nga, rejoice, and be exceedingly glad. Ay, how can that be? Kaya nga, ang Bible sinasabi, pinagpala ka kapag nandito ka sa kalagayan na to. Yes. What does it say? What does it mean, Brother Bong? Amen. Binasa ni Pastor sa English. Basahin ko rin sa Tagalog. Dito sabi nga sa Matthew 5:11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Yun ay ating Panginoon. Diretso ka na, Pastor. Okay. Okay. Thank you, Lord. Way back 2007, itong word na to, talaga naman pumirmi sa akin noong time na yun. That time, birthday ko pa yun eh. September 11. 2006, nagsimula ako sa gantong gawain. Ang alam ko lang atinan is Brookside. Tuwing Biyernes yun. Hanggang sa, hindi na ako nakontento sa mga gawain na, hindi na ako nakontento dun sa isa lang ang inaatinan ko na tuwing Biyernes. Hanggang sa natutunan ko na atinan ng Lunes, dumating ang 2007, saan ang prayer meeting ng Burol, saan ang prayer meeting ng ganito, ng Ugong. Pinuntahan ko lahat yung inaatinan ko. Hanggang sa sobra, naging active ako. Pero nung time na yon, nung nagsisimula ako maging active sa gantong gawain, naranasan ko ito. Hanggang sa dumating sa punto na, excuse Lord, ang daddy ko ginamit din para persecute ako nung time na yun na lumalabas ako ng bahay dati. Ano bang klaseng prayer meeting yan dati? Biyernes ka lang umaalis. Ngayon, pati Lunes, hanggang Linggo ka na umaalis ah. Baka kusang sa ka na pumupunta. Ganun ang sabi ng daddy ko nung time na yun. Hanggang sa, hindi lang siya, ultimo mga kapitbahay, ganyan ang mga sa akin. Kasi hindi ko naman mayaalis sa kanila na mapagdudahan na naman ako nung time na yon. Kasi nung time na ako'y active din sa bisyo ko, talaga nagiging props ko ang mga pamangking ko, bit-bit ko rin yan. Punta kami at bibiyahe kami, kukuha kami ng ganyan na ipang bebenta ko na pinagbabawal na gamot. Hindi ko maalis sa kanila yan, pero dumating nga na sa time na eto na naman ulit ang gantong klase ng sitwasyon na routine ng buhay ko na. Pero sa tamang pamamaraan na, yung pag-alis ko ng bahay, ako'y pumupunta na ng mga gawain ng ating Panginoon.
Hanggang sa dumarating sa punto na paglalabas na kami ng mga pamangking ko, bawa naman yung mga batang yan. Saan na naman dadaling yan? Hindi ko sila pinatulan hanggang sa may nagbigay sa akin ng award na ito. Dito sa, actually, Beatitude to itong 1 to 10 kasama tong 11. Hanggang sa pumirmit sa isip ko, salamat Lord, salamat kasi andyan ka, nagbibigay comfort sa akin na tunay na ako'y pinagpala pala. Pero, dahil sa pagsunod ko sa kalooban ng Panginoon at alam ko ako'y makakasama sa Kanyang kaharian. Hanggang sa nagtuloy-tuloy at nagtutuloy-tuloy yun, hindi ako tumigil na tiisin ang lahat ng mga paratang ng kapitbahay, ang ganyan sisigawan ka pa na, Abang, maganda ba ang bigayan dyan? Sama naman ako. Ganun. Pero ngayon, dumating sa punto na, Bong, pasensya ka na ha. Pagdasal mo kami dyan sa pupuntahan mo ha. Sama mo kami dyan ha. Kaya nakakatuwang isipin dito sa tinatawag nating, sabi nga, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng dahil sa Panginoon. Di ba alam naman natin sa Marcos 13:13 yan. Isa rin yan, support verse na ginamit ko. Nasabi diyan, kapupuotan kayo ng lahat ng dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya thank you Lord. Ikaw na, yung binili naming ano ba to? Huwag na nga. Okay na. Hallelujah. Brother Bong, yung former life, almawa namin ni Brother Bong, masama at wawasakin ang katawan mo, magiging apektado ang mga pamilya mo, pati sila, nagugulo. Kaya salamat na lamang, katulad namin na tinanggap namin si Lord bilang our God. Di ba sabi, masaya ang mga taong tinanggap ang Diyos na Panginoon niya. Gawin ninyo yun, mga kapatid. Katulad nga nung paghahari ni Haring David dun sa kanyang nasasakupan, nakita niya yung preservation and prosperity kapag ginawa ang ating Panginoon Diyos na Panginoon. Gawin ninyo kasi ang buhay natin will be preserved and the Lord will prosper. Sa Old Testament, pag napag-aralan ninyo, ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay may kalakip na covenant na pagpapala. Kaya, katulad din kasi ang mga people of God, special kay Lord yan. Naalala nyo doon sa 1 Pedro 2:9? Oo, special people tayo ni Lord. A new race, a new generation na tinawag tayo, yung mga believers of Christ na ginawa ang ating Panginoong Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. So, we are called doon to the praises of Him na ating ipoproclaim. Tayo ay royal priesthood. Hindi lamang yun. Kapag ginawa natin, katulad nung ginawa ni Haring David, doon sa kanyang nasasakupan, na naging masaya ang kanyang bayan dahil ginawang Panginoon ang ating Panginoon Diyos. Kumbaga, the one who rules and reign. Kapag ginawa ng isang tao o isang grupo ng mga tao o isang society o isang bansa na ang tunay nating Diyos na Panginoon na sinasamba na walang iba kung hindi si Hesukristo, ikaw ay magiging masaya. Masaya ang mga God's people kasi special sa kay Lord. Masaya ang God's people kasi guided siya as the shepherd guided the flock, so as our God. Nasa Awit 100 verse 3 yan na gusto niyong basahin natin. Sige, basahin natin yung Awit, mga kapatid. Ayan. Ito, paborito to ni Minister Jerry, yung Psalms 101 to yan eh. Ito, tignan nyo. Ito, No, alamin mo, no
that the Lord, He is God. Oh, naniniwala ka ba doon? O, tingnan niyo yung susunod. It is He who made us, and not ourselves. We are His people, the sheep of His pasture. So, kapag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon Diyos, na siya'y Diyos, si Jesucristo, guided ka as a flock. Hindi lang yun. Kapag tayo na Christian, tayo ay people of God, a holy race, masaya tayo. Katulad nga dun sa binanggit ni Brother Bong na persecuted, paradox. Persecution is a paradox. Alam nyo, basahin muna natin. Bago dumako sa 10, basahin ko yung 10 hanggang 13, ha? O ito. Kaya tayo blessed. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Amen. Diba, sabi mo, formerly, kasi pagka medyo nalulung ka sa masamang bisyo, parang iniiwasan ka na ng mga tao, natatakot sa iyo mga tao. Kumbaga, minsan, para bagang, hindi namang meron ba, parang naitatakwil ka. Parang naitatakwil, pero hindi pa rin kaya itakwil ng mga pamilya eh. Dahil sa pag-ibig na nananaig, ang pag-ibig sa mga mahal sa buhay. Pero may mga pangamba sa kapaligiran mo. Kaya minsan, mawiwikaan ka. Ngayon, nagbago na. Sabi mo, nung kay Lord ka na, parang ang tingin nila, hinahatak mo pa uli yung mga pamilya mo. Pero, for righteousness' sake. Kaya, if you are persecuted for doing the will of God, for righteousness' sake, then, the Word of God says, you are blessed. At hindi lang yun. You will be given the kingdom of God. Yung reward. Kaya ka blessed. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. O, sa G's, ha? Paradox nga to eh. Ang totoo nun, sabi mo, hindi ka gumagante. Kasi sa Bible din yun, yung attitude, yung do not return evil for evil or reviling with reviling. Instead, bless them, pay them with a blessing because that is what you are called for. Sa unang Pedro 3:9. Tingnan nyo mga kapatid. Kasi, pag nag-retaliate ka o kung gumagawa ka ng masama, unang Pedro 20:21, for doing wrong, para bagang, that is the consequence. But if you are insulted or reviled or reproached for doing what is right, doing the will of God, then God will bless you. Yun. That is the key. Hindi mo man mapansin, hindi ka na bumabawi, hindi ka na gumagante. Tingnan nyo pa, yung kaya ka bless. Tingnan nyo, ha? Sa 12. Rejoice. Maging masaya ka. And be exceedingly. Kung glad lang, glad. Exceedingly glad. For great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who are before you. Alam niyo mga kapatid, napakayaman itong yung kingdom of heaven ibibigay sa iyo, hindi sa heaven pa. Dito parang nauna. Bakit kanyo? Tingnan nyo, ha? Kung bakit. Na dito pa lamang sa lupa, matatanggap mo na yung pagpapala. Tingnan nyo yung mga ilang scriptures na tayo'y pinagpala. Dito pa lamang sa lupa. Okay. Ito na, mga kapatid. Yung isa muna, isa-isa. Yung 1 Peter 4:14. Basahin ko lang, ha? 1 Peter 4:14. Tingnan nyo ang pinagpala. Ayon sa salita ng Diyos. Ito yung ang mga Kristiyano na ginawang Panginoon ang ating Diyos na si Jesucristo, ang mangyayari sa Kanya, kaya siya pinagpala, 1 Peter 4:14. Special closeness and glow. Special closeness and glow in God's presence. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ito. If you are reproached, insulted, or reviled
for the name of Christ. Dahil ginagawa mo yung kalooban ng Diyos for righteousness sake. O itong sabi ng salita ng Diyos. Blessed are you, for the Spirit of glory and of God rest upon you. Imagine. So, kung ikaw ay nare-revile, nape-persecute, don't retaliate. Ang gagawin mo, naranasan nyo na ba yun? O ikaw yung Kristiyano na maliit na bagay, kung makareact, grabe-grabe. Dito, yun ang Kristiyano. Tsaka hindi lang yun, naalala nyo doon sa gawa 5:41. Oo, isa na lang, gawa 5:41. Marahil masabi nyo, yun yung mga apostles. Ako naman hindi naman ako ganun katindi na Kristiyano. Ano lang ako, medyo ordinary. Ang Christian, extraordinary. It can be done. Kasi meron ng mga nakaalpas, naka-overcome at tinulungan ng banal na Espiritu Santo para hindi makapaghiganti o mag-retaliate. Bagkus, isa na lang. Sige, ito na lang. Nakita nyo yung para bagang ito isang karangalan. Ha? Karangalan. Yung 5:41, di ba? Pinersecute kasi ang persecution pwedeng verbal. Pero nung unang panahon ng persecution, hinahagupit. Tingnan nyo. Isa na lang. Ito. Babasahin ko sa inyo. Acts 5:41. Kaya, kung meron man tayong mga kunti-kunti o maliliit na mga bagay-bagay, compare doon, naging Bisaya naman doon. 41. Ito yung mga apostle. So they departed from the presence of the council. Pagkatapos hagupitin, nag-rejoice, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for Christ's name. Oh, di ba? Yung in our own small trials and sufferings, probably ordeal. Ordeal, medyo mabigat na yan. And still, you are rejoicing in the Lord. You are blessed. Yes, Lord. Amen. Diba, nabanggit ko nga kay Brother Larry Gabriel, yung ordeal. Ikaw na lang, yung ordeal mo, yung pag sinabing ordeal, severe, trying time, biyaking ka, ang sakit nun. Ako nga, matusok lang. Tingnan mo nga yung aking blood sugar. Tusok lang yun. Ito, hihiwain ka pa. Tapos, ito, pag tinignan mo, poging-pogi uli, Hallelujah. Kaya kami nagtambal, tingnan nyo. First time. Kita nyo, kaya blessed na blessed ka na, hindi ba din mo nakita yung paano ka pinagaling ni Lord? How the Lord has taken care of you. And isang-isa na lang. Time na, isang-isa na lang. Hebrews 8:10. Kung hindi ako nagkakamali, Sige. Isang-isa na lang. Tignan nyo kung bakit ka blessed. Isa na lang. Isang-isa na lang. Hebrews 8:10. Ito. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Meaning to say, grabe yun. Kaya ang God's people, ang salita ng Diyos ay nakaukit sa ating puso, sa ating kaisipan. Sabi ng Panginoon Diyos, ilalagay ko yan. Just imagine, if the Word of God, the Creator of the universe, His written Word, will be placed in our hearts and in our minds, will keep us safe from any form of sin. Psalm 119:11. Just imagine the blessing. Kaya blessed na blessed tayo. Amen. Nako, sang katutak pa itong
pag-uusapan natin na minsan hindi natin napapansin sa written word of God kung gaano tayo na-bless. Blessed are you when they persecute you for doing God's will, because a great reward is kept for you. Dito pa lang sa lupa, matatanggap mo na yon. Kaya ano pa ba yung mga hindi nyo natatanggap? Yes, Lord. Amen. Smile ka na. Amen. Smile. Hallelujah. Ikaw, Bong, tamo. Amen. Mukhang, Yes. ang ganda ng ngipin mo ngayon, brother Opo, Bong. opo. Oh. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, tama na muna. Bukas uli, ha? Oh, yung ating ano ba yung ating susunod? Birthday. Yes. Today is your birthday, Sister Josie Nacional. Hallelujah. Ang sister wife ni Brother Galo Nacional. At susundan din siya na may kaarawan para sa araw ngayon, si Sister Mabel Magno ng Tagalaiya, na ang kanyang brother husband na si Brother Nino. Birthday din po ngayon. At si Sister MJ Montenegro. At susundan din po siya na may kaarawan ngayon na si Brother Lawrence Garcia at si Brother Ram Dorin Kihanse. At meron ding MJ Montenegro. Jokno. MJ Montenegro Jokno. At susundan po din ng may nag-birthday din po na hindi gaano nabate. Kaya belated happy birthday kay Angelo Dizon na apo ni Sister Glo Garcia. Belated happy birthday at belated wedding anniversary din kay Brother Renato and Sister G. Calzar. Brother Iko, kantahan natin sila. Ayan. Happy birthday and happy wedding anniversary. Gusto mo? Apo, sige. Tapos na. Verse of the day. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Are the people whose God is the Lord. Our memory verse and our verse of the day. Happy birthday and happy are the people whose God is the Lord. Gawin na natin ng ating Panginoong Hesukristo ang ating tunay na Diyos. Let us submit. Let Him rule and reign in our lives. And as the psalmist says, it is the preservation and prosperity to those people who make God their Lord and Savior. Our Lord Jesus Christ yan. Amen. Amen, amen, Doon sa amen. ating munting kaligayahan. Ayan. Kahapon nasimulan na natin. Nasaksihan natin si Sister Jesusa at si Brother Boots na kanilang na-recite yung Old Testament from Genesis to Malakay. At next week pa yung ating from Old and New Testament, mga kapatid. Pero ngayon, linggon to, ngayong araw na to, bubunot tayo mga kapatid. At ready na ba kayo mga kapatid? Sige. Ready na. Sige. Parang may machine gun tayo. Hallelujah. Whoop! Ang manggagawa na merong memory sa Old Testament books and song ay si Minister Boy. Woo! Come over, Minister Boy. Penging mic.
Alright. Nako. Dito tatayo tayo. Minister Bong, pagbigay natin sa kanya ang floor. Pakibuhat po. Kailangan po ba ng sounds para... Ito na. Ayan. Ito na. Ayan. Hallelujah. Okay. Ayan. Kayo po, yung yung Genesis, Exodus. Ayan, Genesis, kahit anong Opo. Ito. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, Unang Kronika, Ikalawa. Masaya rin pala to. Ano ba? Kronika. Esdras, Job, Nehemiah, Esther. Awit. Okay. Kagulo na. Kaya yan, kaya. Tuloy po. Kawikaan. Ano pa ba? Song of Songs. Wala pa. Ecclesiastes. Ezekiel. Okay. Daniel. Konti na lang. Hosea. Okay na. Palakpakan natin si Lord. Akin na yung regalo. Oo. Kuala White daw. Nag-practice din yan kahapon. Oo. Kuala White. Support. Cheer natin, Sister Ina. Siyempre, Sister Linda yan. Kaalaan nyo, sister. Sige, tutuloy. Yan. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd King, 1st and 2nd Chronicle, Esdra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Uy. Lord, tulong. Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea. Yun na lang. Konti na lang. Joel. Pwede ba kopyan? Sige. Konti na lang. Joel na tayo. Sige. Joel. Amos. Obadias. Okay. Jonas, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zacarias, Malachi. Yung regalo kay Lord. Ay, thank you. Minister Thank you, Boy. Lord. Hallelujah. Kamustahin mo naman sila. Kamustahin mo naman yung mga anak umaga mo. po, mga kapatid. Salamat sa masayang pagtitipon, palagian. Salamat at nakita natin ang ating tunay na kaligayahan ay sa Diyos. Salamat at kahit na mga walang laman ng bulsa, kahit na may mga pangyayaring di gaano ayon sa kalooban mo, pero ang kaligayahan natin, wala makakaagaw niyan. Amen! Thank you, Lord. Thank you. Tingnan na natin yung ating new song. Andito nga yung nag-compose niyan, di ba? Mali. Si Mara na pala to. Sige, tingnan na natin bago tayo, pagkatapos itong awitin, yung ating discipleship training. Huwag kayong aalis, mga kapatid. It is all for the glory of God. Pakinggan natin itong ating new song of the week. Hallelujah.
isa o dalawa, napakarami, napakarami ba mula sa'yo, mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, bilang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Good morning, Jesus! It's Tuesday muli, mga kapatid. At Yes. I hope and pray na kayo po'y excited sa ating discipleship part ng training natin. At ito po'y pagpapatuloy, mga kapatid. Bigyan ko lang po kayo ng quick recap for the past, ika-third week na po natin ngayon eh. So yung first week ay tinalakay po natin yung calling and selection na ang ating pinaka-sentro ng pagtuturo ay sa Matthew chapter 10 verses 1 to 42. At yung second week, nandun na po tayo sa instructions during before the sending and instructions during the sending. Napakahalaga po ng instructions, mga kapatid, dahil kadalasan doon po madalas nag-fail o mahina ang pundasyon sa bagay na yun. Kaya pagdating dito sa ating ika-third week, which is sa akin, ito po yung pinakamabigat na daraanan ng isang manggagawa. Di po ba, no? Sister, Minister Ernie? Totoo yan. Kasi yung topic po natin ngayon is about testing and commitment. At kadalasan marami po ang nag-fail dito. Marami ang sumusuko. Pero alam niyo po ba na hindi pwedeng hindi daanan ng kahit sinong manggagawa itong tinatawag na testing and commitment. Lahat po right. tayo. At itong darating na Thursday and Friday, i-expand pa po ito ng dalawang couple tungkol sa testing and commitment. Ngayon po, sa umagang ito, mauna na po ako, no, Minister Ernie? Okay. Pag-usapan natin itong salitang commitment. Commitment. Yes. Sa Tagalog ay pangako. Ngayon, sa Webster Dictionary po, pag sinabing commitment, ito ay isang agreement or pledge to do something in the future. Commitment and pledge to do something in the future. So isang pangako na iyong ginawa between God, maaring sa tao,
na kailangan ay maunawaan. Ngayon, meron po tayong tatlong scripture na babasahin. Isa sa Old Testament at dalawa sa New Testament. Bagamat marami pa po na mga scripture na magsasabi sa atin tungkol dito. Dito muna po tayo sa 1 Kings chapter 8, verse 61. Ganito po nakalagay. And may your hearts be fully committed in the Lord, our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. Bakit kaya heart? Hindi po napansin na, and may your hearts be fully committed in the Lord. Well, alam natin ang puso ay madaya. Madaya po ang puso as explained by Jeremiah chapter 17, na ang puso ng tao ay bulok. Madaya. Kaya kung iyong pangako ay magmumula lamang sa emosyon o damdamin, napakahina po niyan. Hindi po pwedeng emosyon o damdamin ang pagkukomit o pangako na iyong bibitiwan. Dito po sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Commitment po yan. Kaya sinasabi ni Paul, I have fought the good fight. Alam niya meron siyang mga pinagdaanan. Kaya nga ito si Paul, ang tinatawag na suffering servant. Marami siyang pinagdaanan ng mga pagsubok, pero hindi siya sumuko. At hindi lang yon, sabi niya, I have finished the race. Kasi po, kapag tayo ay tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang Diyos, well, lumahok tayo sa isang paligsahan. At ano yung paligsahan na yan? Talagang ang kalaban natin, of course, si Satan. Labanan po ito, mga kapatid, labanan. At kaya sabi, I have kept the faith. It is by faith na tayo ay makakasurvive sa tulong at grasya ng Panginoon. Isa pa po ang Galatians chapter 6, verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So during testing, talagang maraming taong sumusuko. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi mo marireceive ang gantimpala, which is going to be explained next week naman po, yung tungkol sa reward. Ang napakaganda po rito, naalala ko, Mami Ligaya, kagabi habang nire-review ko po itong ating pagtuturo, na sinabi doon na, let us not become weary in doing good. Meron po kasing, kalimutan ko lang kung sinong patron yon, na lagi sinasabi ng Mami Ligaya na paborito niya. Kasi ang nakalagay po doon, I will not stop doing good while here on earth. Saint Teresa ba yun? So anyway, sabi ko nga, naalala ko siya na I will not stop doing good while I am andito sa lupang ito. Nawayin din natin maging commitment. Huwag tayong huminto ng paggawa na mabuti habang tayo narito sa lupa. Dahil dyan po tayo tinawag, gumawa ng mabuti. Of course, una-una sa ating sarili, sa ating kapwa, sa lahat ng bagay. Now, meron pong tatlong level itong commitment o tatlong uri ng tao when it comes to commitment. Una, there are some people seem never to be able to commit in anything. May mga taong ayaw mag-commit. Ayaw ng commitment. Kaya kapag meron siyang gagawin, lagi siyang sabi na, ay, kung ano na lang, basta ayaw ko mag-commit dyan. Mahirap po yun pag walang commitment ng isang tao. Pangalawa, meron ng mga tao na so quick to commit, pero napakabilis din namang mag-uncommit. So, yung sinasabi ko by emotion, na dahil sa sobrang blessing na tinanggap niya sa Panginoon, lahat ata na ipapangako niya na maglilingkod na ako hanggang kamatayan. At naalala ko rin ang Daddy Bart kagabi habang binabalikan ko yung mga events. Sabi niya, kung na-tape ko lang o na-record ko lang ang inyong mga patotoo, sabi niya, hindi ganyan ang inyong magiging kaisipan. Sabi nga, oo nga naman, kung na-tape niya yung mga pledges ng tao, Mr. Ernie, di ba? Out of emotions, nakakapangako ng mga bagay, pero ang nangyayari, hindi naman nagagawa. Kaya maging maingat po tayo. At pangatlo, meron isang tao naman na very slow in committing. Very slow. Pero, but once a decision made, they go all out
with enthusiasm. Meron mga taong gano'n, mas maganda po yun. Ayaw mo na mga ako for the meantime, dahil maaring siya ay nananalangin pa, pero once na siya ay nag-decide, hindi mo na mapigilan. Marami tayong ganyan. Marami tayong mga kapatid, especially mga kalalakihan, nang niyayaya, ayaw, pero nung nakilala nila ang Panginoon, naku, hindi mo na mapigilan. Talagang araw at gabi, gusto, humayo, gagawin lahat. Yun ang napakahalaga na malaman natin when it comes to commitment. Now, ano ba ang benefits nitong commitment? Napakahalaga po nito. Ba't kailangan tayong mag-commit? Well, meron po 5 bagay. Una, trust Him and He will help you. Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Lahat ng tulong ay ipagkakaloob ng Panginoon sa atin, na matatagpuan niyo sa Psalms 37 verse 5. Pangalawa, commit to Him and He will establish your plans. Sa Proverbs 16. Kapag ikaw ay naging tapat sa ating Panginoon, ang bawat plano na maaaring ninanais mo, as long as it is in line with the plan of the Lord, ay talaga namang matutupad at matutupad po yan. Pangatlo na benefit, we will be more than happy. Wala na siguro pinakamasayang buhay na isang tao, no, Mr. Ermin, no? Kapag ikaw ay nadoon sa perfect will ni Lord. At ano yung perfect will ni Lord? That is serving God. Kaya nga, kanina, may ilang araw na ano nga ba nagpapaligaya sa atin? Sa akin, kapag nagawa ko ang kalooban ng Panginoon. Alam mo naman kung nagawa mo o hindi. Pag nagawa mo ang kalooban niya, iba yung iyong damdamin, yung feelings. Alam mo, kompleto ka eh. Pero once na hindi mo nagawa, ay, naku po, iba yung nararamdaman mo. Parang, alam mo, meron kang hindi nagawang tama eh. Kaya, yun ang pinaka-the best na gawin ng isang tao na to do the will of God. Pang-apat, we will be His worthy children. Of course, tinawag tayong anak ng Panginoon. So, kung tayo ay anak ng Panginoon, then we have to do what the Lord wants us to do. Gawin natin. At ang pang-anim, we will be worthy of eternal life at His side. Worthy. Ibig sabihin, talaga namang karapat-dapat. Kasi nga, bagamat only God knows kung gaano tayo kakommitted sa Kanya. Only God knows kung gaano tayo kakommitted sa lahat ng pinagagawa sa atin. Now, how to stay committed to your Christian faith? Paano? Well, basically, yung sabi kong basic, kasi ito naman po yung pinakapundasyon ng ating buhay bilang Kristiyano. One, make time for your daily prayer and devotion. Find time. Hindi pwedeng walang oras, mga kapatid eh. Well, itong mga past days, sabi ko nga, ba't kaya 2 o'clock, 3 o'clock, gising na ako? Part ba yun ng ating age, Pastor? Na pag medyo senior tayo eh, nagigising ka na ganung oras, alas 2, alas 3. But anyway, pero pag dumating na po yun, I'm starting praying, nagbabasa na ako ng Bible. Ito nga lately, tuwan-tuwa ako sa Panginoon. Kaya siguro napapansin nyo, kakaiba na yung aura ko, iba yung sigla ko, iba yung aking... Kakaiba ako rin po, kakaiba. Alam niyo kung bakit? I received a word from the Lord bago pumasok itong January, Isaiah 60, verses 18, 19, and 20. Ang sabi po doon, no longer be the sun be your light by day, nor the moon be your light by night, but I, the Lord, will be your eternal light. The light of my glory will shine on you. Your days of grief will come to an end. Kaya yung nangyari January na po, parang, ba't kaya pa napakiramdam ko? Parang, sabi ko, nandun pa rin yung memories, pero ito pala yung tinatawag na part na lang ng memory. Ala-ala na lang, pag naaalala mo, na dati pag yung mga bagay, pag nakikita ko, lumalayo ako, tumatakas ako, pero di sa pa, natatawa na lang ako, nababalik-balikan ng mga events na naganap. At sabi ko, Lord, salamat. Sabi niya doon, your days of grief will come to an end. And it end. Tinapos niya after 3 months of mourning. Ito na ako ngayon. Hindi naman masayang-masaya mga kapatid. Kundi, well, thank you, Lord, for the healing of mentally, emotionally, physically, spiritually. Dumating na po yung point na yun. At thank you, Lord. Pangalawa, talk to God about everything that is in your mind.
Nagawa niyo po ba kung ano yung nasa isip mo, sinasabi mo, Lord, ito yung nangyayari sa akin, ito yung aking nararamdaman. Napakaganda po nun. Kailangan maging honest tayo sa ating mga feelings and emotions. At tiyak ang Panginoon ay nandiyan siya lagi para tayo tulungan. And lastly, read your Bible to keep your faith and strong. Siguro sa isang Kristiyano, hindi na kailangan paalalahan, magbasa ka naman ng Bible. Part na ng life natin to, mga kapatid. Ito na yung buhay natin. We might as well improve pa po natin ito, mga kapatid. Yan, Mr. Ernie, ibigay mo na nga yung tungkol naman sa testing. Ayan, Pastor, maraming salamat. Natutuwa ako habang pinakikinggan ko kasi talagang sabi nga ng mga bagets, swak na swak. Ayan. Sa James 1:22-3, nabasahin ko, "Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance." Maraming tao ang takot na takot sa testing. Actually, tinignan ko nga yung definition, yung secular definition, talagang nakakatakot, no? Kung titignan mo, to take measure, to check the quality, performance, or reliability, especially before putting it into widespread use or practice. So, meron tayong pagdadaanan. Pero itong testing, meron akong isang nakita dito eh. Testing is meant to know, hindi lang Diyos, of course, kundi tayo rin, no? How much we value and understand our selection, our calling, the Lord's instruction, and vision. Babalik ka doon, kaya nga nung conclusion ko last time, if you don't understand instruction number 2, go back to instruction number 1. So sa ating testing, doon natin makikita kung gaano natin pinahalagahan ang pagkatawag, pagkapili, ang mga instruction na tinanggap natin sa Panginoon, at ang tinatawag na pagpapadala. I remember, lahat naman tayong mga manggagawa, dumanas ng matindi. Isa lang ho pinanghawakan ko, tinawag mo ako. I stood on the integrity of my calling. Yun ho ang pinanghawakan. At hanggang ngayon, babalik at babalik ako sa sinimulan ng Diyos. Kasi ang Diyos na nagsimula, remember, itong 4 na bagay na ito are God's initiative. Wala pa tayong kinalaman dito. Siya lahat ito, di ba? From selection, to calling, to instruction, and to sending. Ito na ngayon ang part natin as disciples. No? So, ang tawag ko dito, ayoko siyang tawaging testing eh. I call it God's dealing. Ito ang dealing ng Diyos sa atin. At ang biblical definition is life situations provided by God to evaluate man's individual character and obedience to His laws. So, ito yung kahit na anong sitwasyon. Hindi, kasi minsan, inihintay natin na tayo ay, sabi nga ni Pastor kanina, ay hiwain. Of course, pero alam nyo minsan, it's the small things that really matter eh. Yung hanggang ngayon ba, tampuhin ka pa rin, hanggang ngayon ba, nagbibilang ka pa rin ng sama ng loob. Hindi naman araw-araw na ipe-persecute ka ng kagaya na kay Brother Bang. It's just a phase, but we have to go through. But eventually, it's the life situation wherein God deals with us at minsan, dito tayo nagkukulang. Naghihintay tayo ng great dealings, great sacrifices. When in fact, God is already telling us, in those little things, am I dealing with you? So yung araw-araw nating pamumuhay ay napakahalaga. Now, I'd like to make a differentiation between testing and temptation. Ang temptation comes from ungodly sources and are designed to cause believers to fall away from their relationship with God. Sa James 1:13, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Although He allowed these things, maliwanag, hindi siya ang source ng temptation. At ang point ng temptation is ilayo tayo sa Diyos. Ang testing is just the opposite. Testing comes from God, listen, and is designed to help or show us our dependence on God as well as being close to Him. Our dependence on God will bring us closer to God. Kaya nga sabi natin kanina, yung ordinary situation, the more you rely on God, the more you become closer to God. Genesis 22:14, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided.
Ito, great testing ito. Pero makikita natin dito na dahil sa pangyayaring yaon, naging mas malapit si Abraham sa Diyos. Bakit? Mas nakilala niya ang Diyos. Kaya nga sabi niya, the God who provides. Kaya nga maraming pangalan, di ba? Pag ikaw tinanong, ano ba ang Diyos sa'yo? Ay, ganito siya kasi itong ginawa sa akin. So, various situations bring us to a knowledge of who God is. Hindi lang yun, ay, nakasunod ako, ay, naka-overcome ako. Hindi. Eventually, remember, Christianity is the only religion that is based on relationship. Kung papaanong tayo'y natututong maging dependent and at that point, mas nakikilala mo ang Diyos, mas natutukang, ang ating goal nga is, actually, holiness is 100% dependence on God. Yun po yun, no? Kasi Sunday pa, inumpisahan na ni Pastor ito eh. It's really holiness. The bottom line is, of all this testing is to be Christ-like nga, no? Now, testings, isa pang ibig sabihin, are designed by God to build our character as we acknowledge Him. So, hindi lang yung, ay, dumaan ako sa maraming problema, ay, worker ako, ito din. Hindi po. Did we learn to acknowledge God in all these situations so that He can move? Remember, again, we are empty vessels. It's only when we acknowledge our emptiness that God starts to move in our lives. Sa ating pagsunod, also makikita natin, dun siya naghahayag kung sino siya. So obedience is the key for us to have this overcoming experience with the Lord, no? Sa Deuteronomy 8:2, and you shall remember that the Lord your God led you all the way. Another word is orchestrated, designed, no? Dinisign yan. These 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what is in your heart, whether you would keep His commandments or not. I love this line. To know what is in your heart. Nabanggit ni Pastor yung kanina. Ang daling mag-ilusyon eh. Ay, worker ako. Ay, hawak ko ang Biblia. Ay, nakikinig sila sa akin, no? Nakakalimutan natin, tayo rin, tao. May mga dealings din ang Diyos sa atin. Ang pagkatawag sa atin is a gift. It's a privilege. But we're just like anyone else with whom God has to deal with, no? Dito, kay Oswald Chamber, basahin ko lang, ang ganda nung sinabi niya. The reason we are all being disciplined is that we will know God is real. As soon as God becomes real to us, people pale by comparison, becoming shadows of reality. Nothing that other saints do or say can ever upset the one who is built on God. Stability. Saan nanggaling yung stability? Because you know your God. Hindi na ito yung I know my God here. I know my God here. Kapag ang Diyos mismo ang iyong paninindigan, dahil kilala mo siya, wala nang pwedeng magpatumba sa iyo. Wala nang pwedeng magbigay sa iyo. Of course, sometimes we get discouraged, but para tayong alam mo yung Japanese toy nung araw, nung panahon namin, merong laruan nung araw na plastic na ganyan, may buhangin dito, para siyang lobo. Sisipain mo siya, yun ang purpose nung para sa bata. Sisipain, tatayo uli. Sipain mo, tatayo uli. Tayo yun. Why? Because God is becoming more and more real to us. Please consider that. Mahabang pagtuturo yun. Pero I hope you look at that. No? Is God more real to you today than yesterday? Okay? So it is God who orchestrates our situation. There is no coincidence. Nothing has been left to chance. Dinesign na yan eh. Kaya nga sabi nung una pa man, sabi niya, meron na akong blueprint sa inyo. Alam ko na yan at namatay ang anak ko dyan upang maibalik kayo dun sa kalalagayan na yon na ang aking ganap na kalooban ang mangyari sa buhay ninyo. Okay? Gusto ko to humble you. Kasi sa totoo lang, you know, the bottom line, what does it mean to be a disciple? Sabi nga, to be like Christ. Ano po ito? Ano sabi niya? I am humble and meek of heart. Humility is something that we cannot produce by no matter what you do. Hindi ho kaya. It can only produce through the dealings of God in our lives. Siya pa rin ang kikilos. Lagi nating nababanggit. John 6:5-6. He said to Philip, when shall we buy bread that this may eat? But this he said to test him, for he himself knew what he would do. God gives us vision. And some of this vision are almost impossible. Titignan natin. No? Again, dealings. No? Kasi di ba may mga sitwasyon tayo, maayos pa kaya ito? Magagawan pa kaya, mababago pa kaya ako? Maitatayo pa kaya itong bumagsak na pamilyang ito, itong angkan na ito?
Again, I'll go back to my favorite guy, Sabi niya, when God gives you a vision and darkness follows suit, wait. God will bring you the vision He has given you to reality in your life if you will wait in His timing. Never try to help God fulfill His word. That's the meaning of nothingness. And that's the daily dealing, We learn to depend on God, on His grace and mercy on a daily basis. Kaya nga magiging reality ang Diyos sa atin. Talagang wala ka nang, yun ang sinasabi nga na focus on the author and finisher of your faith. Babalik ako doon. It's relationship. It's really relationship. Okay? Testing to prove their understanding of His teachings and instructions, whether they would obey, how they would behave toward Christ in times of trouble and prosperity. Nakakatawa ito kasi binanggit dito, ang testing ay hindi lang sa kahirapan. Ang testing ay sa panahon din ng prosperity. At dito sa Comfy, marami po tayong nakitang ganun. Na nang pinagpala ng Diyos, ano nangyari? Ito ang dahilan, kaya lumayo na sila. Why? Because nawala yung dependence niya kay Lord. Napunta ang dependence sa possession, sa position, so whatever. So, napakaganda ng pag-aaral kasi binibigyan tayo ng awareness na always be watchful. Akala mo maganda na, akala mo magaling ka na, akala mo mahusay ka na. But at the end of the day, ang sinasabi ng Diyos, watch me. Ako lang ang tignan mo, ako lang ang bantayan mo. 2 Corinthians 12:9b. Therefore, most gladly I would rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Look at the mindset of this guy. Dininay siya ng Lord sa kanyang request. Hindi kita pagagalingin. Nagtanong ba siya? Natuwa siya. Why? Because mas magiging dependent ako sa iyo. Kaya nga, excuse the word, nga sira ulo ng Kristiyano. Hindi tayo maiintindihan ng tao. Hindi ka na nga sinagot, nagpapasalamat ka pa. Why? Because I will understand more. I will see more of my God. I will have more time to encounter with Him. We must be longing for His presence every moment of our lives. Minsan nga, ang Kristiyano kasi, nandun na, lalapit sa Diyos kasi may blessing. Lalapit, pag walang blessing, nagtatampo. Doon nga sa isang prayer meeting, sabi niya, tinamaan po ako. Bakit ho? Pag hindi ko na nakukuha yung gusto ko, nagtatampo na ako sa Diyos. Kasi nga, mali ang goal, mali ang mindset. Lalo na si Job. Matinding dinanas. Pero sabi ni Job sa Job 23:10, but He knows the way that I take. When He has tested me, I shall come forth as gold. Imagine. Nawala ng pamilya mo, namatay na, nagkasakit ka na, pero sabi niya, pag natapos ito, ginto ako. That's the mindset of a guy who has properly responded to the calling, to the selection, and understood the instruction of God. And the more we have that mindset, the more God will be pleased to use us. And it's not easy. You know why? Because we have to depend on Him. Testing is done with the intent to find out if it satisfies specific requirement, to identify any gaps, errors, or missing requirements in contrary to actual God's standard. Totoo po ito. Minsan kasi, sabihin natin, ay, worker na ako. Ay, hindi na ako umiinom, hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako nagaganito. Pero may mga ugali tayong hindi natin napapansin. Yun nga, the little things, mga kapatid, walang masamang bisyo na nag-umpisa ng malaki. Lahat yan nag-isa sa isang bote, nag-isa sa isang stick, nag-umpisa sa isang masamang ugali na ilagaan mo. Binanggit din ni Pastor to, Jeremiah 17, di ba? Madaya ang puso. Ang daling mag-ilusyon. Lalo na sa ating manggagawa, okay na ako. Nandito ako sa center. Ay, nakikinig sila sa akin. Pag may problema sila, lumalapit sila sa akin. Delikado po yun. Never, never come to a point of confidence in yourself. That is the start of our downfall. Okay? Sa Proverbs 17:3, the crucible is for silver and the furnace is for gold and the Lord tests heart. Alam niyo kung ba't ayoko mag-full-time noon? Kasi may nabasa ako na mas strict ang judgment ng mga taong magtuturo. Tayo yun Mas strict. So nakakatakot in a sense na andun yung privilege na tinawag ka, pero naroon din yung
Mag-ingat ka kasi mas strict ang judgment sa iyo kasi kung ano ang tinuturo mo, dapat ikaw mag-umpisa nito. Examinin mo ang sarili mo kung ginagawa mo ito. Hindi ka nariyang para sabihin magaling ka, mas banal ka, mas okay ka. No. Again, we go back to the meekness. Kasi tayo pag nag-aaral ng salita ng Diyos, ano nangyayari? Di ba napapahiya ka sa sarili mo? Kasi nakikita mo, wala pa ako nito, wala pa ako nun. Kaya pag nagturo tayo, hindi natin pwedeng ituro na, mas alam ko to. Hindi po kasi alam mo rin yung sarili mo. And that brings us to what? To the very goal of God. Konti na lang po. Isaiah 48:10, Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. At the end of the day, it's not what we have achieved. Hindi yung ano na-perform natin, anong position, hindi po. The thing is this, sino ka pagkatapos mong danasin ito? Remember Matthew 7? Lumayas kayo, hindi tayo magkakilala. Hindi yung kung anong narating ko, kung hindi anong uri ng relasyon meron tayo sa Panginoon na nagdala sa atin sa kababaang loob. No? So, nilagay ko nga nito, not what we have done or achieved or what, kasi nga fruit Ang hahanapin niya, hindi the greatest performance of our life. Ang hahanapin niya, bunga. At ano ang bunga? Christ-likeness. At ano ito? Humility and meekness. Siya lang ang pwedeng magsabi, I am humble and meek of heart. Siya lang. And finally, Deuteronomy 30:19, I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your descendants may live. Dalawang bagay. Alam niya, kilala tayo ng Diyos. Kaya sinabi niya sa kanyang salita, piliin mo ako. Piliin mong magtiwala ka. Piliin mong bitawan ang lahat. Of course, this is a lifetime process. Bitawan mo ang lahat ng masumpungan mo ang tunay na buhay na talagang itinalaga ko sa. Yun ang sinasabi ni Pastor na masaya ka. Dahil nasumpungan mo ang isang buhay na kailanman na hindi mo naisip, nakita ng iyong mata, yun po yun. Yung buhay na talagang itinalaga ng Diyos para sa ating lahat. At may warning naman at comfort ang Lord sa John 16:33. I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. Ayun na po yun, no? But take heart, I have overcome the world. Finally, final na talaga. It is not what we have done for Christ. It is what we have done in Christ. Thank you, Lord. So more po sa Thursday and Friday. Sa Thursday, didiscuss po ni Minister Dodi ang testing at concentrated doon sa Book of Sirach na gold is tested by fire. At doon naman sa Isaiah 43, meron po binanggit doon, though you pass through fire, you will not be hurt. So yun po yung natawag na baptism of fire. At yung Friday naman, si Minister Andy Magadia, kasama kanyang may bahay, tungkol naman po sa commitment. Until next week, mga kapatid, kami uli, pag-uusapan natin next week yung reward na siyang ating gustong matanggap. Ngayon, tayo po yung manalangin na. Panginoon, maraming po salamat sa malayang oras na pinagkaloob mo, na pinagkaloob sa amin ni Minister Ernie, O Lord, bilang iyong mouthpiece, O Lord, upang maihatid ang iyong mga tagubilin sa amin. Naway hindi ito lumikha ng takot sa mga taong gusto maglingkod sa iyo, kundi mapaalalahanan na ang layunin, Panginoon, ay upang maging ganap na lingkod mo. Salamat po sa mga nagaganap sa live streaming. Salamat sa mga kapatid namin na patuloy na tumatangkilik. Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, Panginoon, sa gawain ito. Bless them, O Lord, for they have done their part bilang iyong malingkod. Wala kayong may balik sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning, everybody. God bless. Thank you, Lord. Bukas, Bible study.